Paano ako mag-uumpisa magbasa ng Biblia? Minsan kahit Christian ka na, baptized, active sa church, pero sa loob mo, may struggle ka pa rin. Lord, gusto kong magbasa pero hindi ko alam saan magsisimula. And if that's you today, kapatid, hindi ka nag-iisa. Marami ang nakakaramdam niyan at normal yan sa spiritual growth journey. Mas importante hindi yung gaano ka kagaling magbasa, kundi kung gaano mo hinahangad makilala si Jesus. Kaya ngayon, simple lang. Real talk, walang komplikadong explanation. Gusto kong tulungan ka magsimula ng tama, simple at biblikal. Magsimula sa tamang puso, hindi sa pressure. Kapatid, ang Bible ay hindi requirement. Ito ay relationship. Hindi ito libro para matapos, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Marami sa atin dati, nagbasa para makumpleto, para may checkmark, para masabing nagbasa ako. Pero ang heart ng Bible reading ay hindi performance, kundi hunger. Pinaalalahanan tayo, hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinanap nyo ako ng buong puso. Hindi sinabing kapag mabilis kang magbasa, hindi sinabing kapag eksperto ka na, hindi sinabi kapag naiintindihan mo agad ang lahat. Ang sabi, kapag buong puso mo siyang hinanap. So bago mo kunin ang Bible, tanungin mo muna ang sarili mo. Nagbabasa ba ako dahil gusto ko siyang makilala o dahil natatakot akong mapagalitan o dahil gusto ko lang sumabay sa iba? Kapatid, ang tunay na pagbabasa ng Bible ay nagsisimula sa hunger, hindi sa guilt. Magsimula sa tamang libro, hindi sa random page. Marami ang natatakot sa Bible kasi nagsisimula sila sa lugar na hindi para sa mga baguhan. Example, yung iba, unang bukas nila, Leviticus. After 2 chapters, Lord, ano itong binabasa ko? Hindi mali ang Leviticus, pero hindi siya ideal starting point. Kung baguhan ka o nahinto ka ng matagal, I highly recommend ang Gospel of John para makilala mo lalo si Jesus. Sa Psalms para matulungan kang mag-worship at mag-open ng heart mo sa Proverbs para naman sa daily wisdom. Hindi mo kailangang intindihin lahat sa unang pagbabasa, basta basahin mo muna. Let God speak. Pinaalalahanan tayo, ang salita mo ay ilaw sa aking daraanan at liwanag sa aking landas. Pansin mo, ilaw sa landas, hindi spotlight sa buong buhay mo. Ibig sabihin, step by step, hindi one reading tapos biglang alam mo na ang lahat. Kung hindi mo agad maintindihan, it's okay kapatid. Ang importante, tuloy-tuloy ka. Gawin itong habit. Kahit gaano kaganda ang intention mo, kung walang rhythm, mahirap maging consistent. Hindi mo kailangan magbasa ng 1 oras agad. Hindi mo kailangan mag-journal ng 3 pages agad. Hindi mo kailangan gumamit ng maraming highlighter agad. Pwede mong simulan ng simple. 5 to 10 minutes per day. Same time every day, morning or evening, same spot para maging routine. Tandaan mo, ang Bible reading ay spiritual discipline. Pinaalalahanan tayo, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, magtatagumpay ka at magiging masagana ang iyong pamumuhay. Hindi sinabing basahin mo kapag feel mo lang, ang sabi, araw at gabi. Meaning, consistency. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mo, ang dating parang dry, nagiging meaningful. Ang dating parang ordinary words, nagiging alive. Ang dating parang duty lang, nagiging delight. Kapatid, kung tinatanong mo pa rin, paano ako magsisimula magbasa ng Bible? Ito ang sagot. Unang-una, pusong naghahangad kay Jesus, hindi pressured. Pangalawa, magsimula sa tamang books like John, Psalms, Proverbs, hindi sa random pages. And pangatlo, gawing daily habit, small but consistent, hindi biglaan tapos nawawala. At habang ginagawa mo ito, isang araw mapapansin mo, hindi ka na nagbabasa para makatapos, nagbabasa ka dahil nagmamahal ka. Hindi mo na binubuksan ang Bible dahil kailangan, kundi dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala ang salita
ng Diyos. God bless you. Maraming salamat po sa pagsama sa ating daily Bible study. I believe na kumikilos ang Diyos sa puso mo ngayon. And if you want to know Jesus, I encourage you to start reading your Bible, and you can follow this page dahil araw-araw tayong nagbubulay ng salita ng Diyos. And if you were blessed sa ating Bible study, huwag mong kalimutan mag-like and comment, at pindutin nyo na rin po ang bell button para updated kayo sa ating daily Bible studies. Maraming salamat mga kapatid. Always remember, this is all for Jesus.